Eto mga idol, kilalanin natin ang mga naturalized player ng mga bansa sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sino kaya sa mga players na to ang bubuhatin ulit ang kanilang bansa bago ang final round? Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa mga gusto pala manood ng laban ng gilas sa FIBA World Cup Qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Sa bansang Jordan, pangungunahan pa din ng bagong naturalized player nila na si Jalen Harris ang offense ng mga Jordanian. Si Harris nga ang pumalit sa ex-naturalized player nila at TNT import na si RHJ matapos nitong maidala sa panalo ang Jordan sa mga nakalipas na game. Nag-a-average si Jalen Harris ng 29 points per game, kung saan siya ang number 1 pagdating sa points sa buong FIBA qualifiers. Siya nga ang magiging threat para sa gilas sa next round dahil isa ang Jordan sa mga huling makakalaban nila sa qualifiers. Sa bansang Syria naman, ibabandera pa din nila ang kanilang naturalized player na si Donte Lamont McGill matapos ang impressive debut game nito last year kung saan nag-a-average siya ng 26.5 points per game na ikalawa sa listahan pagkatapos ni Jalen Harris. Isa din ang Syria sa mga makakalaban ng gilas sa last round ng qualifiers kaya naman dapat na din nilang bantayan si McGill sa laban nila sa next round. Babalik naman si Muhammad Ali Abdur Rahman para simulan ang kampanya ng Saudi Arabia sa third window ng qualifiers. Kasalukuyang pang-apat si Abdur Rahman sa points per game averaging 23.8 points per game. Kaya naman, hindi rin basta-basta ang naturalized player ng Saudi dahil last FIBA Asia, siya ang bumuhat sa Saudi sa laban nila kontra sa gilas. Though hindi naman makakalaban ng gilas ang Saudi Arabia, isa pa din si Abdur Rahman sa mga player to watch sa qualifiers. Samantalang on-time naman ang pagpapalit ng Lebanon ng kanilang naturalized player matapos nilang talunin ang bansang India sa kanilang last game. Ibinalik ng Lebanon si Ater Majok para palitan si Dedrick Lawson na naglaro last window. Nakita kong dahilan dito ay ang pagkatalo ng Lebanon last window kung saan hindi nagawang buhatin ni Dedrick Lawson ang Lebanon kontra sa Qatar na naitala pa naman na pinakamalaking upset sa second window ng qualifiers. Inaasahan ng Lebanon na si Majok na ang magiging naturalized player nila hanggang matapos ang qualifiers. Sa Qatar naman, loaded na naman ng ibang lahi ang kanilang lineup sa pagpapalit nito ng naturalized player na si Donte Grantham. Take note lang mga idol na isa ang Qatar sa mga bansa na nagkakaroon ng issue sa mga players nito dahil sa pagkuha ng mga players na hindi naman lokal o pinanganak sa kanilang bansa. Marami ang nagsasabi na parte yan ng butas sa FIBA regulation o Hagop Rule na tinatawag kung saan kumukuha sila ng mga batang players from Europe, Africa at iba pang lugar. At take note na as early as 14 to 16 years old ay kinuha na nila ito para i-train sa kanilang national team. Target nga ng Qatar na mapalakas ang kanilang roster sa World Cup para tangkain na mapatumba ang mga malalakas na team sa buong mundo. Sa Chinese Taipei naman, mag-stick pa din sila sa kanilang veteran naturalized player na si Brandon Gilbeck sa kanilang last 2 games ng third window. Nabigo nga ang mga Taiwanese na makapasok sa next round matapos ang disappointing record nila sa Group B kung saan nakasama nila ang mga Asian powerhouse team na Japan, China at South Korea at wala nga silang naipanalo kahit isang game. Samantala sa bansang Japan, si Josh Hawkinson muna ang magiging naturalized player ng Japan matapos palitan si Alex Kirk na naglaro last window. Isa si Hawkinson sa mga best reliable naturalized player ng Japan simula nang mapasama ito sa kanilang roster. Kabilang si Hawkinson sa Japanese squad na pinatumba ang isang European team sa Olympics na nagtatak sa Japan sa mapa ng international basketball. Bagamat tanggal na din sa kompetisyon ng bansang Guam, susubukan pa din nilang makakuha ng panalo sa kanilang last 2 games kontra sa Australia at New Zealand sa last window ng qualifiers. Babandera nila si BJ Freeman bilang naturalized player this third window kasama ang mga old players nito gaya ni Jericho Cruz, Isaiah Africano at mga veteranong players nila. Nabigo din ng Guam na mag-qualify sa next round
matapos ang 0-4 na standings nila sa last 2 games ng qualifiers. First time naman gagamit ng naturalized player ng Australia sa last 2 games nila kontra sa Gilas at Guam matapos nilang i-deploy si Bryce Cotton bilang naturalized player, target nga ng Australia na makuha ang number 1 spot sa buong qualifiers para direktang makapasok sa World Cup via win-loss record, kaya naman mas lalo nilang pinalakas ang kanilang roster sa third window. Pero hopefully lang ay makasilat ang Gilas sa roster na yan ng Australia para naman mabigyan sila ng unang talo sa loob ng 3 taon. Last but not the least, si JB pa din o Justin Brownlee ang magiging naturalized player ng Gilas for 3rd straight year. Ilalaro pa din ni CTC ang kanyang 38-year-old player na si JB sa qualifiers para subukang makasilat ng 1 o 2 panalo sa Boomers at Tall Blacks dito sa third window. Inaasahan ng fans na ibibigay na lahat ni JB ang kanyang 100% nito sa 2 game na to dahil nga critical na ang mga susunod na laban nila sa next round. Samantala, kung halos kalahati ng mga bansa ay naglagay ng naturalized player sa kanilang roster, 6 naman sa mga bansang kasama disqualifiers ay nagtanggal o hindi nagsama ng mga foreign reinforcement. Kabilang sa mga bansang walang naturalized player this window ay ang bansang China, na ibabandera lang ang kanilang mga local at homegrown talents, gaya ni NBA rookie Hansen Yang na magbabalik sa kanilang national team. Kasama din sa mga walang naturalized player ay ang mga bansang South Korea, Iran, Iraq, India at ang powerhouse team na New Zealand. Magiging kaabang-abang ang mga games na yan sa third window dahil malalaman na natin sa wakas kung sino-sino ang mga bansang papasok sa last round ng qualifiers. Hi guys! Kung naghahanap ka ng legit Gilas jerseys, marami tayong partner stores ang nagbebenta niyan. All you have to do is i-click lang yung link sa gilid ng mga video at magpa-pop na yung mga stores sa gilid. Get yours now guys at huwag kalimutan mag-subscribe kay Overdrive Highlights.